tungkol sa mga Israelites dati sa Egypt. At ngayon nga, bagamat matagal ng panahon yun, ang history ay continuous. At siguro nalalaman natin sa pahayagan na ngayon ay magulo. Israel versus Iran. At ipanalangin natin ang mga OFW na sinisiguro ko ang iba ay pauwi na naman. So ilang bisis ba tayo sa umagang ito, maaari ba nating maisip o maalala ang mga simpleng nagagawa natin sa bawat umaga na sa ating pagising? Mayroong mga simpleng salita na kung minsan sa iba ay mahirap banggitin. Yung salitang thank you o salamat. Subalit sa umagang ito, sa ating pagpunta sa bahay-sambahan at sa pag-alaga sa atin ng Panginoong Diyos sa ilang araw nating pamumuhay sa mundong ito, sapat na upang tayo magpasalamat. So yan po ang ating paksa sa umagang ito, the power of thanksgiving o ang kapangyarihan ng pagpapasalamat. Proposition o magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa mga awit 107 verse 1. Bible reference 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Naway sumatin ang makapangyarihan pagpapala mula sa Panginoong Diyos at Espiritu sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Tayo po muna ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat ng lubusan sapagkat kami iyong iniingatan at pinagpala at minahal. Bagamat kami nagkukulang, paminsan-minsan, Lord God, ay hindi mo kami pinababayaan. You have never left us or forsaken us, even a second. Ikaw ay palaging nasa amin, ikaw ay namumuna sa amin at nagagay, nagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding. At ikaw ay kasama namin sa mga oras nito upang ang aming pananambahan at pagpupuri sa iyo ay maging kalugod-lugod, maging mabisa at makapangyarihan sa banal na pangalan ni Kristo. Amen. Apat na mahalagang bagay kung bakit kinakailangan na tayo po ay magpasalamat. Napakasimple pong salita yan. Bakit kinakailangan na tayo magpasalamat sa Diyos? Ito po ay inuutos ng Diyos. Kaakibat sa araw-araw na pamumuhay. Kaya nga sa wikang English, gratitude is commanded as a way of life. Pamumuhay na may pasasalamat. Kaakibat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ikalawa, ito ay nilalayong itugma ang ating puso sa kalooban ng Diyos. O sa English, this is intended to align our hearts with God's will. Alright? So, hindi ma-align ang ating buhay sa kalooban niya kung hindi tayo mapagpasalamat. Pangatlo, we recognize His sovereignty. We recognize His sovereignty. Ang sovereignty po yung kataas-taas ang kapangyarihan niya. Nakikilala siya. Nakikilala natin siya. Binibigyan natin ng recognition na siya ang kataas-taasan. He is the King of Kings and Lord of Lords. Maging ang mga hari ay dapat magpasailalim sa Kanya, magpasalamat. Sapagkat ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, siya ang tinatawag na Kingmaker. Walang magiging king sa mundo kung walang Diyos. Jesus is the King. Number 4, napapanatili ang pagkakaisa ng mga kapatid. It fosters unity among believers.
Yan ang apat na malagang bagay. So, tandaan po natin yan. Thanks in all circumstances. Hindi tayo magpapasalamat dahil nag-birthday tayo, saka tayo nagpapasalamat. Wedding anniversary, nagkaroon tayo ng award sa pag-aaral, achievements, etc. Kung minsan doon lang tayo nagpapasalamat. Naglalakad tayo at hindi tayo naputikan, papunta sa ating trabaho, maganda yung ating sapatos, nakikintab, salamat Lord. Pero pag tayo nadapa, kaya pa ba natin pasalamat at naputikan tayo? Nagagalit na tayo. Naapakan tayo. Kung kayo may naapakan, thank you at naapakan mo ako. Can you say thank you kapag kayo naapakan at natalisod? At kayo'y nanghiram sa inyo ang kapitbahay at hindi ba nagpasalamat? Pero ngayong isang kapitbahay at nanghingi ng malunggay sa kanyang kapitbahay, sabi niya, pwede mo makahingi ng malunggay? Sabi nung medyo may kaya na hinihinga ng malunggay, nagalit. Bakit ka manghingi ng malunggay? Nasaan ka ba nung itanim ko itong malunggay? Nasaan ka? Ang layo eh. Nasaan ka ba? Wala ka naman ng itanim dito, ba't hihingi ka? Kaya talang tayo, malunggay dyan, yan, nasabit ko lang. Kung minsan, ang mga, yan ay kultura din sa mga Arab countries na sila ay, pag nagtatanim, mayroong extra space para yung ibang hihingi, hindi na hihingi, basta kumuha ka na lang. Magandang gawin natin yun. Kaya kung magtanim tayo ng malunggay, sa labas na, para kung kailangan nila, kumuha na lang sila. Maganda rin, di ba? Yun ay parang pasasalamat natin sa Diyos. Lord, salamat! Kung kaya ito, magbibigay din ako. Kung wala kang malunggay, isabit mo na lang yan yung regalo, pagkain, bigas, o pera. Ang ganda nun. Para pupunta na lang ako sa inyo. Hindi natin. Salamat! That is the way of thanksgiving. In all circumstances, tandaan natin ang circumstances. Magpasalamat sa lahat ng bagay na ating nararanasan. Sa araw-araw ng buhay, favorable or unfavorable. Tandaan natin yan. Tagumpay man or kabiguan. Salamat, Lord. Paano yung nagbubumbahan ngayon sa Iran? Salamat, Lord, na hindi ako tinamaan. Mga nuclear na yan. We can say thank you. Pag tayo nananalangin, di ba muna natin sinasabi, thank you, Lord, for everything. Huwag muna tayong hihingi. Yung munang pasalamat. Mayroong prayer na lahat pasalamat. All thanksgiving. We're not asking, but just thanksgiving. Ano ba, bakit naging makapangyarihan ang salitang ito? Ito ba sa salita lamang o saan natin ito ginagawa? May kasabihan na giving enriches life. Ang pagbibigay ay nagpapayaman sa buhay. Forgiving cleanses it. Pag tayo nagpapatawad, nililinis ito. Nalilinis ang ating buhay, ang ating kalooban, ang ating puso. But about thanksgiving? Tatlo ito eh. Giving, forgiving, and thanksgiving. Thanksgiving enhances it. Kung ang pagbibigay ay nagpapayaman, kung ang pagpapatawad ay naglilinis, ang pagpapasalamat po ay nagpapaganda ng buhay. Maganda ba ang buhay natin? Kung ganun, kayo'y mapagpasalamat. Tandaan natin, kapag kayo'y nangutang at hindi binayaran, salamat. Mas maganda yan nagpapautang isa ikaw ay nangungutang. Generosity enriches, forgiveness cleanses, and gratitude elevates. Ini-elevates tayo, tinataas. A weapon against negativity. Ito yung sandata sa negative forces. Thanksgiving is viewed as a weapon against anxiety, pride, and despair. It forces a shift from focusing on problems to focusing on God. Tandaan natin yan. Kung tayo'y
may problema, mahirap magpasalamat. Pero kung iyo'y pinasalamatan mo, nag-focus ka, hindi doon sa problema, ito'y nagiging blessing sa atin. Mayroong isang tao na pangalan niya ay si Anthony Ray Hinton. Si Anthony Ray Hinton, mga magulang ko at mga kapatid, this is a true story. Siya'y nahatulan ng mabilanggo ng 30 taon at na doon siya kinulong sa tinatawag na death row. Subalit, nakulong siya na wala namang kasalanan. 30 years sa nagdusa. Wala namang kasalanan siya, pero 30 years siya na kinulong. Dumating yung panahon na natapos niya yung sentensang 30 years at siya'y in-interview. Ang tinanong siya kung siya ay may galit dahil siya'y hindi naman nagkasala, hindi naman siya kriminal, bakit siya nagulong? Ito ang kanyang sagot. Anthony Ray Hinton, tanda niya. Sabi ni Anthony Ray Hinton sa English, one does not know the value of freedom. Note it go. One does not know the value of freedom until it is taken away. People run out of the rain. I ran into the rain. I am so grateful for every drop just to feel it on my face. The lesson, gratitude is not dependent on circumstances. It is a choice to focus on the joy of existence rather than the pain of loss. Napakaganda. Bakit nabanggit ito kung tatagalogin natin? Hindi siya vindictive. Hindi siya nagalit kahit na nagdusa siya sa 30 years na panahon. Sapagkat ang sabi niya, yung mag-exist lang siya ay isa ng dapat pasalamatan at magkakaroon siya ng kalaya sapagkat nang pinalaya siya, sa kanya naramdaman yung kagandahan ng mundo na 30 taon hindi siya nakaranas ng ulan. Subalit nang umulan, yung every drop ng ulan sa kanyang mukha ay nagpasaya sa kanya. Sapagkat nasa loob siya ng kulungan for 30 years. Hindi siya nakakita ng surroundings kahit ulan. Kaya ang iba, tumatakbo pag umulan, siya naman ay tumakbo pag umulan. Siya sagot, sinasagasa niya ang ulan. And that is a true story. Mayroon pang isa. The mosquitoes of hope to event. During the 2000 Mozambique floods, isang minister o preacher na si Samuel Naptal expressed gratitude for the mosquitoes. Pag kayo nagagat ng mosquito o damo, di ba nagagalit tayo? Ang lamok, lalo na pag natinggi ka. Di ba? Masakit yun eh. Nagkakasakit. Pero dito sa pagkakataon ito, nagpasalamat ito si Minister Samuel Naptal. Bakit kaya? He expressed gratitude for the mosquitoes that kept him and others awake, preventing them from drowning. Sapagkat sa noong panahon ng year 2000, sa Mozambique, nagkaroon ng baha, ng floods. Ngayon, kung hindi sila magigising, malulunod sila. So, ang nagpanatili sa kanila para magising at hindi malunod, yung kagat ng mosquitoes. Kaya magpasalamat tayo kung may mosquito. I-welcome natin yan. Di ba minsan kung nag-ano pa tayo, nagmamuskitero, di ba? Mayroong parang dapat ibang pasalamat. Dahil patay na sana sila, nalunod. But because of mosquitoes, sila ay gising. The lesson, ano lesson dito? Even in the direst situations, a shift in perspective can transform a curse into a blessing. Kung minsan ang curse, nagiging blessing. Amen po ba tayo? Direct translation, ang pagbabago ng pananaw ay kayang baguhin ang sumpa upang maging isang pagpapala. Kung minsan ang curse, ang sumpa, masama.
Subalit kung tayo marunong, sabi dito, maaaring sa pagbabago ng pananaw natin, ang sumpa ay maging isang pagpapala. A curse will change and become a blessing if you change your perspective, so to speak. Kung ngayong pananaw, kung isang pananaw natin ay mali, masama. May mga bagay na parang hindi natin gusto. Pag ito nangyayari sa atin. Pero pag tinagap natin at pinasalamatan, being grateful, yan po ay nagiging blessing because of change of perspective. Alright? Thanksgiving reduces anxiety. Ang pagpapasalamat ay nagbabawas o nag-aalis ng tinatawag na pagkabalisa o pagkaalala. Sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay pakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kung minsan hiling tayo ng hiling, kailangan ko ito, Lord. Kung minsan ganun po ako, wala may akong dapat gawin, Lord. Ang kailangan ko ay a big amount of money. Kung minsan pagtayo ko dyan sa likuran ng aming bahay, hindi ko alam ang gagawin. Kung minsan nakikita ko dyan Brother Tito, nagtatanong niya, ano kaya ang gagawin natin dito? Wala may akong dapat gawin, Lord. Pero ang kailangan ay pera. Lord, minsan umiiyak talaga ako, mga kapatid. Gusto kong maganda, palakahin pa ang chapel na ito, pero how, Lord God? Pero sabi rito, sa ating pagdaing, kailangan magpasalamat tayo. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-isip kay Kristo Jesus. Enter into His gates with thanksgiving. Kung minsan, pumapasok tayo sa gates, sa pintuan, natin dito sa panambahan, puno ng bigat ng ating kalooban. May karamdaman tayo kung ano-ano ating nararamdaman. Hindi natin masabi. Sa ating kapwa, hindi nila maintindihan. Baging sa ating mga mahal sa buhay, hindi nila maunawaan. Pero ang Diyos naunawaan. Nauunawaan niya. So direct to God. Kung hingi tayo, direct to God. Lord, God, give me bawat sa atin may allotment. Every one of us has an allotment in all aspects of life. Lakas, finances, wisdom, and spiritual forces. Kaya nga mayroon minsan nagsabi, mayroon mga tanong na hindi po dating itanong. Pero wala naman problema kung itatanong. Katulad ng tanong na, why there is God? Okay lang yan, pero hindi dapat. Why there is God? Bakit may Diyos? Ang dapat pa lang itanong, why am I here? Bakit ako nandito? Sapagkat ang sagot po niya ay maganda. Bakit ako nandito? Ang sagot, sapagkat may Diyos. Amen? Why I'm here? Because there is God. I wouldn't be here. Hindi tayo narito ngayon. Kung wala siya, tandaan po natin yan. We can stand. Why we are standing? Na malakas. Because we are strong? No. Why we are standing? Not because we are strong. We are standing because God is holding us. Tandaan natin yan. Nakakatayo tayo, nakakalagad tayo, nakakahinga tayo ng maluwag. Dahil hindi tayo ang makapangyarihan. Sapagkat hindi tayo ang nagbibigay. God is the one giving us. So wala tayo may pagmalaki. Sa maliit man o malaking bagay, magpasalamat tayo. Because we're still alive. We're still alive. To be alive without nothing is better than to have everything when you are dead. Di po ba? Lahat ng bagay nga mayroon ka.
Nakahiga ka sa makapal na susung-susung na bilyong-bilyong piso, pero hindi ka na makatayo. Hindi ka nagpasalamat sa Diyos. Hindi bakit tayo walang ulam, walang pagkain. Subalit ang pagpasalamat ay buo at hindi tayo nagkukulang. We experience that. Sa seminary, bali dito, mga nag-aral sa seminary, hindi lahat ng oras kami ay may pagkain. Hindi lahat ng oras may pera kahit 0-0. Pero bakit kami nakagraduate as working student? Nang pumunta ko doon, may asawa na po ako. Ako ang unang nag-aral sa seminary na kubol. Hindi dapat. And the president, pardon the reference, Brother Jake, na tumulong sa atin dito. First time na ma-meet kami, rineject kami. Hindi kami tinanggap. Dahil unang-una wala kaming home church at wala silang kilala sa Tigaw na member. Sino ang magre-recommend sa amin? Subalit, sa awa ng Diyos, mayroong isa na tumanggap sa amin na isang misyonaryong Amerikano na sabi niya, hindi bali akong bahala sa kanila. Siya po ay si Mr. James Willis Hill. Kilala ni Brother Tito yan. At alam ni Brother Tito ang mga trabaho namin doon. Nagkagwardya kami, naglilinis, lahat. At yung abang lingkod nga, para madagdagan ang income. Hindi niya naranasan ng ibang nag-working doon. Taga-masahe ako ng mag-asawa, Mr. and Mrs. Hill. Namasahe ko sila pag 2 hours. Pawisan talaga ako. Araw rin ako magmasahe. Pero hindi ako scientific, hindi yung tinatawag na Swedish massage. So kasi karamihan ng minamasahe ko, wala na. Nasahe ko kayo lang, wala na rin kayo. Joking aside, kidding. I'm just kidding. Joking aside, gusto kong magka-income. Alam niyo kung ang bayad sa akin kung magkano? 20 pesos sa isang araw, hindi. 1 month, 20 pesos. Kaya niyo mag-massage? Sa makilang ko, madagdagan lang ang aming income. Amen? Pero, ano na mag-massage? Pray, libre lang. And I thank God! Salamat! Sa nagkataga-graduate kami at nagamit. Yung nag-reject sa amin, ay, hindi ko, kaya pag may history, ayaw kong sabihin, baka may masaktan. Dahil yung nag-reject sa amin, nung panahon ng, wala pa dito, wala pa nag-aaral doon. Dahil wala pa nag-aaral. Siguro nag-aaral na kayo doon, 1987. Sumulat sa akin yung nag-reject sa amin. Sabi, Brother Jake, nasa Albay sila. Nandun dapat ang kanilang mission. Sapagkat nag-fail yung mission nila, naghanap silang lugar. Unang sulat, hindi ko pinansin. Sabi, nandito pa eh. Rineject mo kami noon eh. Pero hindi dapat ko pala ginawa. Second times, rineject ko yung ikalawang sulat. Pangatlo, tinanggap ko na. At winilcome ko. Nagsalat pa ako, welcome, Brother G. Romulo and party. Kasama si Brother Cervantes. Pero hindi pa nagplano na magkakaroon ng crusade para lang isang house blessing sapagkat under construction yung bahay dyan. And to make the long story short, ano ang lesson? Ang lesson ay huwag nating i-discriminate ang tao dahil hindi natin alam na magagamit para siya. Yan po ang lesson doon. Hindi tayo dapat mag-reject dahil walang pera, hindi kailangan ng matagal na panahon. 1974 and then 1987 pumunta siya dito. At ito ang ginamit. Nung makita ko sa Golden Book, nung pumunta kami sa US, ang hindi ko malaman bakit yung Tigaw ay sinama niya sa Albay, na ang Tigaw doon is part of Albay. Hindi naman gano'n. Para lang yung mission nila ang tawag na ma-justify. So, gano'n pa man,
Nagpapasalamat tayo. Nagpapasalamat po kami. Sapagkat ang lahat ng bagay na nangyari sa amin ay isang parang nagpalakas. Kung may mga pagsubok sa atin, yun po nagpapalakas sa atin. Psalms chapter 100 and verse 4. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuan, daan, na may pagpapasalamat, at sa kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya, at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Ibig sabihin ng gates, yung mga daan na patungo sa pagpupuri sa Diyos. Always thanksgiving. When we praise God with songs, there always thanksgiving. Pasalamat. Manalangin sa bawat apak o hakbang ng ating mga paa at dumaloy sa ating mga ugat ang pagpapasalamat. John chapter 6:11. Ito ay nangyari sa actual during Jesus Christ miracle nang siya ay magpakain ng 5,000. 1 chapter 6 verse 11. Kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay at nang makapagpasalamat ay pinamahagi niya sa kanilang nakaupo at gayon din naman binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. So hindi basta ibinahagi. Tandaan natin, maging si Jesus Christ mayroong kapangyarihan sapagkat siya ay anak ng Diyos, bago niya ibinahagi ang pagkain na iyon para magkaroon ng ma-multiply, magkaroon ng pagpapala, ang powerful word o makapangyarihang salita ay binigkas niya ang salitang pasalamat. Nagpasalamat siya sa Diyos Ama. Thank you. Thank you is not just a simple word. Thank you is not just an easy word to say. Maaaring sabihin natin yan, pero malang kapangyarihan. Nagkaroon ng kapangyarihan ang salitang yan kapag galing sa puso natin yan. At dumadali sa ating parehas ng kanta kanina na umiyak siya because it comes from your heart. Tandaan natin yan. Galing sa ating isip. Bone, the fiber of our nerve fibers na 7 trillion. Tadalin man tayo ng pinong-pino, magsasalita ating katawan na pira-pirasong parte ng ating katawan upang sa'y purihin ang pasalamatan. Why we should be thankful to fellow men? Hindi lang sa Diyos tayo dapat magpasalamat, kundi sa ating tao. We should thank God for the faith and love of fellow believers, which strengthens the Christian community. Hindi tayo magkakaroon ng unity. Hindi tayo magkakaroon ng lakas ng pagkakaisa kung walang pasalamat. Philippians chapter 1 verse 3. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos sa tuwing kayo'y aking naalala. Sabi yan ni Apostol Pablo. Alam mo ba? Masaya tayo. Yung ngiti natin sa umaga at handshake sa ating kapatiran ay sapat na nagpapatunay, nagpapahiwatig na tayo na magpapasalamat sa Diyos na tayo'y natutuwa na nagkakaisa tayo. Being thankful to one another helps foster unity and peace within the body of Christ. Hindi magkakaisa ang body of Christ if we are not grateful and thankful. So ang pagiging ingrato ay kasalanan. Mga tao ayaw magpasalamat, tinulungan mo na lahat, nagagalit pa. May mga taong gano'n. Lahat nagbinigay mo. Pati ang buhay at dugo at laman ni Kristo, binigay niya. Pero hindi pa rin siya tinanggap at hindi nagpasalamat. Hindi na natin nagpasalamat, hindi pa tinanggap, hindi pa nagpabautismo, hindi sumunod sa tunay na turo. Colossians chapter 3 verse 15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. So yan ang mga powerful word. Expressing appreciation can encourage others in their good works and service. Kapag tayo'y nagpapahaya,
salamat, nagpapahalaga, ito po'y nagapaghihikayat sa iba. It is a contagious good attitude. Nagumagaya sila, lalo ng mga anak natin. Turuan nila natin magpasalamat ang ating mga anak. Sa tuwing tumutulong tayo, be thankful. Turuan natin ang tayo mga guru. Turuan natin. Kulang na ang mga kabataan ngayon na magpasalamat. Aalis na lang sa bahay, pagdating parang hindi kilala yung mga kasambahay. Hindi marunong magpasalamat. Gaano pa kaya kung tayo magpasalamat sa Diyos? Kung hindi tayo marunong magpasalamat sa ating kapwa. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, dahil dito kayo'y mga pangaralan at mga patibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. Key principles. Thankfulness is a conscious choice, not just a feeling, and should be offered even in difficult times as a sacrifice of praise. Kahit nasa panahon ng kahirapan at anumang bagay na ating nararanasan, we need to be thankful. Hebrews chapter 13 verse 15, sa pamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos, sa magatuwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. A grateful heart helps prevent bitterness. Ang isang mapapagsalamat na puso, tanda natin, ay nag-aalis ng kapaitan sa ating puso. Thankfulness glorifies God by acknowledging His rule in our lives. How thanksgiving be a powerful? Paano naging powerful ang thanksgiving? This is a powerful tool or mechanism. Chapter 17, verse 11 to 19 of the book of Luke. Yung po ng pagalingin ng Panginoon Jesucristo, yung may mga sakit na leprosy o leper. 10 sila. Subalit isa lang sa 10 ang bumalik at nagpasalamat sa Kanya. Kaya sabi ni Jesus, nasaan yung siyam? Kung isang gano'n tayo, maraming tinutulungan ang Panginoong Diyos, pero isa lang ang bumabalik. At ang sabi ng bumalik, yung isa, the one leper demonstrates that gratitude elevates a temporary blessing to a spiritual lasting wholeness. Yung nagpasalamat na bumalik, nalilinis ng Panginoong Jesucristo, tumanggap siya na walang hanggang pagkabuo at kalinisan ng kanyang karamdaman. Tanda natin yan. If we know how to be thankful, sabi nga sa Proverbs 24:16, for a just man faileth 7 times, and he will raise it again. But the wicked, one fall, they will fall to mischief. Ang matuwid na tao, tayo man ay matumba ng 7 bisis. Kung minsan may ups and downs ang buhay ng tao. 7 times natumba, pero tumatayo. Why? Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na umangat muli, makatayo muli. He always give us a chance because we are thankful to Him. Pero ang mga taong masama ang kalooban, isang bisis na hindi na pinapatayo ng Diyos. And Paul and Silas, sa Book of Acts, chapter 16, verse 25, ano ang nangyari nang sila'y mag-awit ng pasasalamat, maging ang tanikala o ang kadina ay naputol at nagbukas ang pintuan doon sa prisohan, because they thank God through songs. Nag-umawit sila ng pasasalamat, nanalangin sila. At ano nangyari? Nagpakita ng kapangyarihan ng Diyos. Ang anghel, binuksan yung pintuan. At ang akala ng prison guard ay sila ay lumabas at muntik ng patayin ang sakin ang sarili sapagkat siya ay parurusahan. Subalit na makita hindi naman sila, sabi niya ni Apostol Pablo, hindi kami, nandito kami, hindi kami na umalis. Ganun. At alam niyo nangyari.
from that on, from that very time, because of the power of God, nagbabautismo yung buong pamilya. The whole family at that prison camp. Ngayon din, magpapabaptize kami. Ngayon din, naibatanggapin namin si Jesu Cristo. Pero ang reason doon, pag tayo marunong pasalamat sa pananalangin, ang imposible ay nagiging possible. In all aspects of life. Jonah, sa Jonah chapter 2 verse 9, proves that thanksgiving works even from the depths of despair, unlocking divine intervention. Kahit sa ilalim pa, nasa loob ka man ng malaking isda. Si Jonah ay parang wala nang pag-asa. Akala niya mamamatay na siya sapagkat linunok siya ng malaking isda. Anong ginawa ni Jonah? Nagpasalamat siya. Kahit na nasa ilalim siya, nasa tiyan. Nung magpasalamat siya, ang ginawa ng Diyos, dinala siya doon sa shore at ibinuka ng isda. Ilinuwa si Jonah at siya nabuhay. Paano kung hindi siya nagpasalamat? Hindi na siya makakalabas. Tanda natin, thanksgiving is the most powerful word. A weak word na kung yan ay hindi natin gamitin, tayo ay hindi magtatagumpay sa anumang bagay sa mundo nito. So we must recognize the power of God sapagkat ito ang tanging ating magagamit. True thanksgiving is not merely a feeling, but a proactive, sometimes costly action that shifts focus from the problem to the provider. Nag-shifts ito, nagpo-focus sa problema, imbes na problema, bumutungo sa provider na ang nagpo-provide ng solusyon sa anumang problema ay ang Panginoong Kristo. Binabaling ang attention mula sa problema tungo sa tagapagkaloob. Kaya kung ano ang problema natin? Sa kongregasyon o bawat isa sa atin may individual problem, tayo ay mayroong weapon. Mayroong tayong natatanging kapangyarihan na minsan hindi natin alam na makapangyarihan. Ito ay ang magpasalamat sa Diyos. Siya ang ating pasalamatan. The King of Kings and the Lord of Lords, the Almighty God. Amen po ba? Palampakan natin ang Panginoong Diyos. At tumayo po tayo upang ating paminsan pa ay sampitin ang makapangyarihang salita. O amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat, Ama, at ikaw ay nagturo sa amin na being grateful na palagi sa aming buhay. Sapagkat ito ang way of life. Ito ang tanging sandata namin. Sapagkat kung kami nagpapasalamat sa iyo, ito ay nag-ilibit sa amin. Nagpapaganda sa aming buhay. Ito ang nagpapatatag sa amin. Sapagkat ito'y ginagamit namin sa pag-aawit at pasasalamat, sa pananalangin, sa anumang gawain sa mundong ito. Hanggang sa ikaw ay dumating at makaharap namin, makita ang iyong banal na kapangyarihan at kalawlatian na bumababa sa kalangitan upang ikaw ay aming salubungin. Sa banal na pangalan ni Jesu Cristo. Amen.